kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna. Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Magandang araw, Marinduque. Mapagpalang araw, Pilipinas. Ako po muli, si Romeo Matac Jr. ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency, Marinduque. At ngayong gabi ay nandito na naman po tayo sa isa na namang episode ng Presby with Love, kung saan po ay tatalakayin at bibigyang kabuluhan, bibigyang paliwanag ng ating mahal na gobernador ang mga kaganapan at mga pangyayari dito po sa ating Kapitolyo at sa ating pong pamahalaang panlalawigan. Bibigyang daan din po natin at pag-uusapan ang mga napapanahong usapin na may kaugnayan naman po sa pagpapaunlad ng ating lalawigan. Mga kababayan, tayo po ay sumasayang papawid na namang muli, of course, dyan po sa DCNS FM 94.1 Radyo Kamalindig at sa Radyo Natin Buwak 105.7 FM. Mga kababayan na nakikinig ngayon, kumusta po kayo? Napapanood din po tayo sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Live at nakasimulcast na rin po tayo sa mga social media platform ng ating pong mga media friends, kagaya po sa PIA Marinduque at sa official Facebook page na ay atin pong ginagamit at suwestyon para po sa ating mahal na gobernador, Governor Presby. Gamit naman po ang mga numerong 0930-510-2411. Nandyan po si Angel na siyang sumasagot at nagbibigay po ng mga impormasyon sa inyo pong mahalagang mga katanungan. Gayon din po sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong mga concern sa atin naman pong comment section box. Napakarami po at hitik na muli ang ating pong programa ngayon sa mga impormasyon. Kaya makinig po kayo mga kababayan at sa pagkakataon pong ito, ay miss na po kayo na ating gobernador. Kaya ibinibigay ko na po sa kanya ang mikropono para po sa kanyang mga mensahe. Isang mapagpalang araw po mga kababayan. Nandito na naman po ang inyong Governor, Presby with you. At kasama po natin sa programang ito si Speaker Lord Alan Velasco from Presby with Love. Ano po? At salamat po sa inyong panonood
At as usual, nandito po tayo sa Lucky 7 Channel 3 ng Marinduque News Network. At nakahook po yan sa radyo natin Buwak at sa radyo Kamalindig, yung ating DJ Yash. Yan po ang aming kaibigan. So, isang mapagpalang araw ulit po at iintayin ko po ang inyong mga hiling at mga suhestyon. So, welcome po kayo sa Press B with Love. Opo. At as I mentioned, napakarami po ng mga proyekto, mga programa, mga serbisyo po na hatid ni Governor Press B para po sa inyo. Nitong araw nga ni po ng Lunes ay muli pong nakipagpulong ang ating mahal na Governor para po doon sa programang River Dredging. Alam niyo po, napakarami po niyang mga ilog, mga pangunahing ilog sa buong lalawigan po yan na kinakailangan pong i-dredge nga ni po dahil nasabi nga ni po ay bumababaw na dahil po dun sa mga materyales o mga nadadala bunsod naman po ng mga pagbaha. Kaya naman po alamin po natin direktamente kay Governor Presby yung update po hinggil po sa River Dredging Project o program dito po sa ating lalawigan. Ano po ang recent development dito, Governor? Well, mga kababayan, bibigyan ko po kayo ng update. Ano po? Nung Lunes po ay nagkaroon po ng meeting yung Interagency Committee patungkol po dyan sa River Dredging Program sa ating lalawigan ng Marinduque. At nasabi ko na po yun nung Mayo 2021 ay inaprubahan po ng ating napakagaling at masipag na Secretary ng DENR, si Secretary Roy Cimatu, ang River Dredging Program sa Marinduque. Ito po ay sasakop sa 34 na ilog. At ang malalaki po dyan ay yun nga pong Buwak. At yung Mogpog River po ay medyo importante sa atin dahil yan po ay naapektuhan nung Marcaper mining disaster noong 1996. So nag-meeting nga po kami doon sa opisina ng ating acting regional director ng DPWH, ano po? Si Art Pascual. At nagpasalamat naman po ako kay acting RD Pascual at pinaunlakan po ang ating request doon na doon kami mag-meeting. Ang ganda-ganda po ng kanilang conference room. Kasama ko po doon sa Interagency Committee na yan ay yung DENR Regional Executive Director na si Undep Ferrer at ang mga miyembro po niyan ay yung Regional Director ng DPWH, acting po siya, si Art Pascual na na-mention ko po. At kasama rin po dyan ang Mimaropa Regional Director ng EMB or Environmental Mines Bureau na si Drake Machas. Ano po? At yung panghuli po ay ang Regional Director ng Mines and Geosciences Bureau na si Glenn Noble. So, nag-meeting nga po kami at kailangan pong busisiin na po yung Department Administrative Order 2020-07 at yun nga po ang patungkol sa River Dredging Program. At tinignan na po namin kung ano ang kailangan gawin at yun nga po ay nabanggit ko po at nireport ko po sa kanila na yung MGB po ay nagpadala na po ng team para po tignan, i-inspect, ano po, at i-survey yung 34 na ilog na siya naman pong dahilan. Kaya po, grabe po ang flooding pag may mga bagyo tayo at lalo na po pag sumasabay ang high tide. At dahil po sa excessive flooding, ay marami na pong bahay ang natangay, at marami pong mga ari-arian ang napinsala sa ating mga kababayan.
So, tinignan po namin yung mga qualifications na dapat taglayin nitong mga proponents o mga contractors na gusto pong sumali dito sa river dredging program. At kailangan nga po doon ay Filipino corporation, meaning 60% po ay pag-aari po ng Pilipino at 40% po ay pwedeng banyaga. Ano po? At may classification po yung 34 rivers na yan. May small, may medium, at may large. Ganyan po ang pagkaklasipika. At doon po ay pwedeng mamili ang mga interesado pong kontraktor. At ito pong river dredging program na ito, mga kababayan, ay wala pong gastos ang Provincial Government of Marinduque rito. Kaya napakaganda po. Kaya lang po, tinignan naman po namin yung mga qualifications at tinignan naman po namin na ito naman ay attractive sa kanila para marami naman pong sumali na kontraktor. Ano po? At pinag-usapan din po namin kung anong mga equipment ang kailangang pag-aari o under lease po or with letter of support nitong ating mga kontraktor. So, ganyan po ang napag-usapan namin at gagawa po kami ng IRR, master plan, gagawa rin po. So, yung pong sa mga qualifications ay nangako po ang DPWH Mimaropa, natatapusin lang po yan sa 1 linggo. At yung master plan ay pag-aaralan po namin kung paano po ang gagawin. At magmi-meeting po kami ulit pagkatapos ng 2 buwan. Hindi po, 2 linggo lang po para mabilis. Ano po? So, ganyan po ang nangyari dito sa ating napaka-importanting river dredging program. At babalitaan ko po kayo. At ito po ang isang magandang solusyon para sa nakakapinsalang pagbaha sa ating Marinduque. At at the same time po nakikita ko po na ito ay magpapasok ng revenues na makakatulong sa ating lalawigan ng Marinduque. Opo, speaking of revenues, Governor, dahil nababasa ko po yung mga concern po o yung mga komento po ng ating mga kababayan sa inyo pong official Facebook account, sabi nga po ay dahil po dito, pwede daw po yung mga graba na makukuha dito ay pwedeng ibenta sa mga gumagawa ho ng mga road and other infrastructure project. So, paano ho ba kumikita dito ang ating pamahalaang panlalawigan kung sakasakali para naman po magkaroon pa ng ideya ang ating mga kababayan? Yung pong graba o buhangin ay hindi po kasama sa programa na ito. Yan po ay hindi sakop dahil under Department Administrative Order 2020-07 ay prohibited po dyan yung quarrying. Ano po? Kaya po ang mangyayari dyan, yung aming committee ay i-delineate po yung river dredging zone. Kaya po river dredging zone ay yung po yung tatanggalan po ng mga lupa at bato o kung ano man po mga bagay na nandyan sa ating river beds. Kaya po doon sa delineation ng river dredging zone ay mahihiwalay po yung quarry areas. Ganun po yun. At ang pagkakitaan po dyan ay kung yung mga makukuha po sa riverbed, mapupunta po yun sa kontraktor. Dahil nga po itong ating project na ito ay wala pong gagastusin ang lalawigan. Kaya po yung mga kontraktor na sasali dyan ay doon po sila babawi kung doon sa makukuha nila na mga nakatambak sa riverbed. Pero kung patungkol naman po sa mga minerals, kung sakali po may makukuha minerals at mapuproseso po yan, diyan po ay magkakaroon ng parte ang lalawigan. Doon po tayo kukuha ng parte at yan ho'y aaprubahan ng Interagency Committee. Yan po ang kitaan dyan.
Sa mga interesado po nating mga kababayan at nanunood, lalo't higit po yung mga nakikinig dito po sa ating mga radio station, sa Radyo Kamalindig at sa Radyo Natin Buwak. Para po sa inyong para po sa inyong kabatiran, basahin ko lamang po Sa bayan ng Buwak, ang mga ilog na inaasahang kabilang po sa dredging activities ay ang Buwak River, ang Tugos, Duyay, Puyog, Bantay, Kanat, Makulapnit, Amingon Creek, Bowi, Kawit, Langoyon, Bowi at Mainit Creek. God. At yung nabanggit po na mga ilog ni kapatid na Romy, nabanggit niya po yung Kalancan Bay. Ay hindi po napasama yung Kalancan Bay dyan sa river dredging program dahil yun nga po, ito ay isang bay at hindi river. Pero ang ginawa po ng inyong governor ay sumulat na po kay Secretary Roy Simatu na magkaroon ng separate na programa at atin naman pong i-dredge itong Kalancan Bay na milyon-milyon pong tonelada ng tailings ang tinambak po ng Marcaper nung sila'y nag-ooperate nung panahon po ng martial law. At siguro po maluwag-luwag sa kanila yon, kaya po doon tinambak ng tinambak at kasalukuyan nga po ay nakakapinsala pa rin itong tambakan na ginawa sa Kalancan Bay. So, yung ating pong mga contractor dito at sa labas ay ating pong inaanyayahan na sumali po dito sa river dredging program namin dahil po marami nga po yung mga ilog at kailangan pong ma-dredge po kaagad ito sa loob ng lalong madaling panahon. Kung sakasakali po, Governor, at magsimula po itong programang ito, ay ito po ba'y sabay-sabay na gagawin o isasagawa sa buong probinsya o unahin po yung mga, sabi nyo nga po kanina, yung mga major river down to smallest part? Sabi ko nga po ay gusto ko po mabilisan ang pag-asagawa nito dahil alam nyo naman po ay rainy season na ngayon. At next year, napakabilis po ng panahon mga kababayan. Kaya nga po gusto kong matapos kaagad ito. Hopefully by next year ay tapos na itong dredging. Pero napag-usapan po namin yung mga mas mahihirap pong ilog, katulad po nung ating Buwak River at yung Mogpog River. Dahil ito po ay merong mga toxic materials, mga tailings, kaya po iba ang approach dito. At nandun nga po yung ating consultant, si Engineer Alberto Collantes, at napaliwanag niya rin po yung pagtatambak at yung tambak pa po doon sa loob ng Marcaper Mining Area na milyon-milyon pang tonelada na tailings. At na-discuss din po namin doon, mga kababayan, ay itong nakakatakot na posibilidad, na baka yung mga tailings na yon ay bumaba dahil sa lakas ng pagbaha galing sa bundok. At napag-usapan din po namin yung aming tinitignan na solusyon na hindi po makapinsala dito sa mga residente ng Mugpog, diyan sa nakatira sa malapit sa Mugpog River, dahil nga po ay unti-unting lumalabas na po yung ating mga tailings at bumababa na rin po sa Mugpog River. At nag-report nga po si MGB Regional Director Glenn Noble doon sa ginagawang proteksyon. At ang sinabi po ay tapos na po yung feasibility study, 5 milyon po yun. At ang sinasabi pong isang proteksyon ay gagawa po nung Gabion Dam. Itong Gabion Dam ay itatayo po ito. Siyempre, dam po yan, mga barrier po yan, mga kababayan. At malaki rin po ang magagastos. First phase lang po ay 70 million. Yun po ang estimate na ang ating RD ng MGB Glenn Noble. At yun nga po, itong Gabion Dam na ito ay ilalagay po ito ng mga ilang kilometro mula doon sa earth dikes. Yung Magila-Gila Dam na tinatawag nila. Actually earth dike yan na baka bumigay. So sabi ko ay bilisan kung maisasagawa itong Gabion Dam sa Mogpog River at nanganganib din po yung ating mga kababayan doon sa area na yon.
Okay. Governor, sabi niyo po kanina ay walang gagastusin ang ating pong pamahalaang panlalawigan sa proyekto o programang ito, Governor. Magkano naman po yung inaasahan o inilaan na pondo ng ating pong national government o ng DENR dito po sa ating river dredging program? Well, nabanggit ko po mga kababayan na unique po itong project na ito. Usually ho, ang national government ang nagbabayad sa mga proyektong isinasagawa nito. So, ganun din po ang provincial government ng Marinduque ay tayo ho ang nagbabayad ng mga ating sinasagawang mga proyekto. Pero ito pong DNR, Department Administrative Order 2020-07 ay unique po ito dahil nakalagay po doon ay walang pondong manggagaling sa provincial government. Kaya nga po itong ating mga kontraktor na papasok ay sarili po nilang gastos itong pagsasagawa ng dredging. Maganda naman po sa atin yon dahil kahit isang kusing ay hindi po tayo gagasta. Kaya nga po kung ano yung makukuha nilang materialis doon ay yun naman ang pantapat nila sa gastos nila. At kung may nakikita pa silang tubo or profit, ay mapupunta po sa kanila. With the exception po noong mga minerals na makikita doon o makukuha. At yun naman ay paparty po tayo doon, aaprubahan po yan ng Interagency Committee. Ganun po yun mga kababayan. Ayun, so nasagot na ho yung ilang mga agam-agam ng ating mga kababayan na nila marami na namang mga pondo na malalaan sa ating pamahalaang panlalawigan, pero yun nga po, pinaliwanag na po ng mas mahusay at mas naiintindihan, sabi nga ni po ay sa layman's term pinaliwanag ng ating mahal na gobernador. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, nitong araw naman po o yung ilan po sa mga project pa rin at mga proyekto na ginawa at dinaluhan at ibinigay po ng ating mahal na gobernador ay yun pong mga pag-aalaga ng kambing. I understand na mahagi si Governor recently ng mga kambing para sa ating mga kababayan at ilan ho dyan, I understand, ay sa bayan ng Buena Vista. Governor, paliwanag po yung bigyan ng update yung ating mga kababayan na interested na magkaroon po ng alagaing kambing. Mga kababayan, nauna na nga po yung pagbibigay natin ng first batch ng ating baboy na yun naman ay pag nanganak isosoli